Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon in Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Ito po yung maging verse po natin, passage po natin for our coming anniversary. Samahan niyo po ako in Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Kahit anong version po, kahit anong translation, wala pong problema. Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on the land I have given you, from the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all the land of Hittites. Verse 5, no one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Verse 6, be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Be strong and be very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Verse 8 po, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Verse 9 po, this is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Okay lang po ba, bago tayo maupo, tignan niyo po yung katabi niyo. Ang ganda mo today. Sa kabila naman pa siya, pinaganda mo yung umaga ko. Ayan. Sige po, upo na po tayo. Sa November po, November 17. Ayan. Hello po. Sa November 17 po will be our anniversary. Ayan. Okay lang po ba? Mamark na po natin sa calendar natin. November 17 po ang ating pong anniversary. Gagawin po natin to sa TESDA ulit. Dito po sa, sa Tabang ulit. Doon po natin ginanap last year. And our title po, yung theme po natin for this anniversary po is Taking Hold of Tomorrow. Okay po? Paano natin mapapangawakan, paano natin masasalo po yung pong pangako ng Lord? With that in mind po, babalikan natin, yung reference po nun ay yung pong pag-claim po ng mga Israelites sa Promised Land. In this passage po, namatay na po si Moses, wala na si Moses, and God was talking to Joshua. Oh, wala na si Moses, ikaw napapalit. Yung pinangako ko sa kanya, ipapangako ko din sa iyo. Kung ako po si Joshua, Lord, wala na si Moses, na dead yun eh. Hanggang doon din ba ako? Pero hahabaan po ni God, di ba? Explain niya, hindi. You will enter the promised land. Ano po yung promised land? The land flowing with milk and honey. Lugar po na para sa kanila. Lugar na, in their imagination, parang imposible. Kasi they were slaves. Tanong po, kayo po ba? Ano yung promised land po ninyo? Para sa inyo ano? Ano yung pinangako sa inyo ng Lord? Yung
nagpe-pray ka pero sabihin ng Lord sa'yo, hindi yan, ito para sa'yo. Lord, pwede na po ba kaming makalipat sa apartment? Tapos sabi ng Lord, hindi ka lilipat sa apartment, bibigyan ka namin sarili mong bahay at lupa. Bibigyan kita ng sarili mong bahay at lupa. Lord, gusto ko po ng ganito pong trabaho. Ay, hindi kita bibigyan ng trabaho, bibigyan kita ng negosyo para ikaw magbibigay ng trabaho. Di ba? Parang, ano po yung promised land sa inyo ni Lord? Okay? Gamitin natin yan ha. Ano yung promised land na pinangako sa inyo ni Lord? God was describing po yung vast area nung pong promised land para kay Joshua. The task at hand, napakalaki po. Tapos napakaganda po nung pangako ng Lord. Now, the question would always be, Lord, kaya ko bang pangawakan yan? Can I take hold of tomorrow? Sobrang ganda, parang, akin ba talaga yan? Ewan ko po kung uso pa ha, pero meron po kasi kung nadinig, sabi niya, ayoko masyadong magsaya, baka mamaya umiyak ako. Nadinig niyo na po yun? Nadinig niyo na po, ayoko masyadong magsaya, baka mawala lang ito bigla eh. Binless ka na nga ng Lord, tapos hindi ka pa magsasaya, hindi ka pa magre-rejoice. Kasama mo na nga yung mahal mo sa buhay, tapos hindi ka pa mag-enjoy kasi bakit? You're afraid, baka mawala. Can I take hold of tomorrow? Ngayon pong umaga to, we're going to talk about perspective po, kung paano talaga natin ma-assure po na talagang pwede nating panghawakan yung pong hinaharap na pinangako ng Lord sa bawat isa po sa atin. Ano po yung mindset, ano po yung paradigm po natin, ano yung dapat nating meron tayo so that we can take hold of tomorrow. Ilang mga bagay po na makikita na po natin from Joshua chapter 1. Una po, ano yung mindset, ano po yung perspective na meron tayo dapat una is that we should accept the reality. Tanggap mo yung katotohanan. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Sige po, tingnan niyo mata sa mata. Sabi niyo, tanggap mo na ba? Kahit hindi ka tanggap mo na ba? Ano po yung dapat tanggapin ni Joshua? That there's an end of an era. Ano po yung binasa natin? Nagsimula po yung Joshua with this phrase, after the death of Moses. Wala na po si Moses. Moses is gone. Yung pong Red Sea nahati at bumalik na yung tubig. Marami pong mga miracles. Mga tubig na lumabas mula sa bato. Mga pagkain na nanggaling po sa langit. Tapos meron pang mga ibon na dumadapo sa kanila para may-meet sila. Yung mga Amorites, natalo nila habang nakataas po yung kamay ni Moses. Marami pong mga himala silang nasaksihan. Maraming gumaling. Marami pong pagtatama. All good and wonderful things. Kasama po ni Moses, wala na, tapos na. Bakit po hindi mapanghawakan ng iba yung pong magandang hinaharap nila? Kasi nakatali po sila sa nakaraan. Kami nga nung araw ganito eh. Nung araw po yun. Makakabili nga kami ng 1 kilong bigas sa ano lang eh. Noon po yun. Noon po yun. Ang talbos po nun, nasa likuran nyo lang eh. Alam niyo po, great things and achievements of yesterday, tapos na po yun. Doesn't mean po nakakalimutan na natin Doesn't mean po nakakalimutan na natin. Pero po,
tapos na yun. Okay po? Yung pong, kung sikat po kayong basketballista nung araw, tapos na yun. Lumalangit-ngit na tuhod nyo pag naglalakad. Kung kayo po yung laging muse nung sa ano nyo po, sa high school nyo, wala na, tapos na. May tumatawag na sa inyong lola, okay na yun. Mahirapan po tayong makapunta sa hinarap. Bakit? Nakatali ka sa nakaraan eh. Lagi na ikukumpara yung ngayon sa nung araw nga eh. Tapos na po yun. Alam niyo po, ang maganda lang, pati po yung sakit, pati po yung pagod, yung frustrations nung nakaraan, tapos na yun. Yung iba po, ganun din. Nakatali din sa sakit nung nakaraan. Hindi rin makamove on doon po sa mga ginawa sa kanya nung araw. Ako nga lagi napapano nung tatay namin eh. Ako nga lagi inutusan. Tapos na po yun. If you want to move forward, bibitawan na po natin to. Sipin niyo po kung si Joshua, no? Nagmukmok siya. Lord, dapat matagal na kaming nakapasok sa Promised Land eh. Di po ba? Dapat matagal na sila nakapasok. Dekada na po dapat ang binibilang. Sobrang frustrating po nun. Dapat may bahay ka na 20 years ago. Pero dahil natakot yung mga kasama mo sa bahay, nakarenta pa rin kayo. Dapat 20 years ago, nandun ka na, may sarili ka ng bahay. Wala. Mas mahal na ngayon, bumili ng sariling bahay at lupa. Pwede pong ma-frustrate si Joshua sa mga kasama niya, pero hindi niya ginawa. He just moved on. If we really want po to reach our promised land, bibitawan po natin yung sakit, yung saya, and everything in between nung nakaraan. We can never really move on from our losses. We can never really move on from our victories nung nakaraan. Sipin niyo po, no, galing kayo sa hirap, tapos nakapagpatapos ka ng mga anak, hindi ka makakawala doon. Pero you have to move forward. Nawala yung mahal mo sa buhay, nawala mami mo, nawala yung daddy mo. You can never move on from that fact. Pero pwede po tayong mag-move forward. Pwede ka pa rin umabante kahit na meron ka nakaraan. Pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Sige po, tignan niyo, mata sa mata. Sige po. Okay, papayag na hindi niyo titingnan. Sige po, tingnan yung mata sa mata. Sabi mo, tapos na yun. And if you cling to that past, you're just hurting yourself. Sipin niyo po, no? Paano mo sasalihin yung hinaharap? Nakahawa ka pa rin sa nakaraan. God opened up the book of Joshua with this phrase. Wala na si Moses. It's an end of an era. May tinatapos po sa atin si Lord. May pinabibitawan sa atin si Lord. Kung gusto po nating saluhin, yung pong magandang hinaharap. And then, an end of an era, pangalawa po, ano yung dapat tanggapin? Meron ng bago. May sinisimulang bago si Lord sa bawat isa po sa atin. Wala na po si Moses, sabi po ni God kay Joshua. And then he spoke to Joshua. Sabi niya,
Moses, my servant is dead, therefore the time has come for you to lead this people. Wala na po si Moses. Ang laki po nung ang laki po nung trabahong iiwanan ni Moses. Kung kayo po si Joshua, tatanggapin niyo po ba? Sabihin ni Lord, ikaw na mag-lead dyan. Ikaw na mag-guide sa mga Israelita. Sige nga po, kung kayo po si Joshua, tatanggapin niyo po yung trabaho? Paano nga po, kung tinanggihan ni Joshua, ayoko. Sakit ng ulo yan. May kakilala pong gano'n, ayaw maging leader ng grupo. Isusunod na lang ako. Mag-chip in na lang ako. Bakit? Sakit ng ulo di po ba? But what if, What if nga po, si Joshua said no? Tingin niyo po ba makakarating sila sa promised land? Of course. Kasi hindi po mahadlangan ng tao yung plano po ng Lord. Sino lang natalo? Si Joshua. Yung blessing and yung privilege na siya yung magamit ng Lord, mawawala lang sa kanya. Pero yung plano ng Lord, magtutuloy-tuloy pa rin. Ulitin ko po yung privilege at yung blessing po na magamit ni Lord, mawawala lang kay Joshua. Pero yung plano po ng Lord, magtutuloy-tuloy pa rin. Sa bawat isa po sa atin may pagkakatawag si Lord. Pag hindi ka sumagot, may iwang ka lang. Buti na lang po, si Joshua, he took on the responsibility. Alam niyo po, ang problema po, bakit hindi po masalo nung iba yung hinaharap? Kasi hindi po nila maintindihan at hindi nila matanggap na kalaki po ng bagong season, may mga bagong responsibilidad po na iaatang sa kanila. Napakarami po nating alam ng mga istorya na kung saan po na ewan ko po paano yung mas magandang term dito. Yung mga batang maliliit po, ang nagsasuffer. Bakit? Yung nanay at tatay nila hindi nagsawa sa pagiging binata at dalaga. Nakarinig na po kayong ganong kwento? Na yung lola, dapat tapos na sa pag-aalaga, siya pa rin. Bakit? Kasi yung mga anak niya, yung parents na nung bata, hindi tanggap na nanay at tatay na sila. Buhay binata, buhay dalaga pa rin. Sino nagsasuffer? Yung mga tao sa paligid nila. Bakit? Hindi nila matanggap na may responsibilidad na sila. Ito po, nakapakarami po nito. Yung pong pagkatapos graduate ng college, tapos papasok sa sa mga trabaho nila, nakatanggap na po ng trabaho. Yun nga lang maghanap ng trabaho, paiyakan sila Parang, ang hirap pala maghanap ng trabaho. Tapos pag nagtrabaho na, pagdating ng unang sahod, sahod na ako. Sabi niya, bakit payslip na lang to? Nakaano pa po yan, nakapisan pa. Pag bumukod, paiyakan lalo. Ang hirap pala nito. Mga college to, po yun corporate setting. Meron pa po, from senior high, papunta sa college, nagmamaktol na. Ang hirap nito, nanay, ang hirap nito. Hintayin nyo pagdating nyo sa totoong buhay. Hindi po ba?
kalaki po ng pagpapalit ng mga season, kalaki po ng mga promotion na tinatanggap natin sa Lord, kalaki po ng mga blessing na tinatanggap natin sa Lord, may kaakibat po yun ng mga dagdag na responsibilidad. Hindi po tayo makakatakas sa dagdag responsibilidad. Tignan niyo po yung katabi niyo. Sabi mo, tanggapin mo na. May dagdag trabaho talaga. Minsan nga po, dagdag trabaho lang, walang dagdag sahod eh. Yes daw. Ang kete no, yes. Pero yun po talaga ang buhay. Sa ministry, sa bahay, sa eskwelahan o sa corporate world, ganoon talaga. Pag naangat ka, pinromote ka, may dagdag talagang trabaho. Pag may binigay sa iyo na blessing sa Lord, may kaakibat yun na trabaho, na responsibility. Si Joshua po, ay wala na. Siya na yung leader eh. Lahat ng sakit ng ulo ni Moses noon, sa kanya na. Gusto po ba nating makuha yung promised land? Yung promised land po para sa inyo? Kasama po nun, tatanggapin natin na may dagdag yun na responsibilidad. May dagdag yun na trabaho. Hindi natin yung pwedeng, okay na lang yung saya, pero wala yung trabaho. Dapat po nating matanggap, no? We have to accept this reality na an era will always end and there is a start always na ginagawa si Lord. Lagi siyang may sisimulan. Ang maganda lang po, garantisado na yung pagsama ng Lord. A guaranteed path. Si Joshua po was given this wonderful peak, no? Pinasilip sa kanya ng Lord, ano yung laki at lawak ng biyaya ng Lord para sa kanila. Isipin niyo po, nagko-quiet time ka, no? Tapos i-reveal ng Lord, anak, ito plano ko para sa'yo. Ito yung bibigay ko sa'yo. Relax ka lang. Ito bibigay ko sa'yo. We count blessings yung pagka dumapo na sa kamay natin eh. Pero, paano yung nandun pa sa pugon, di ba? Paano yung nandun pa sa oven, iniinit pa lang ni Lord? Si Zoe po, ano po yan eh, minsan nag-iipon yan, bibili siya nung mga gusto niya. Alam niyo po ba, nakita ko sa kanya, o-order po, no? Mami, order mo ako nito. Daddy, order mo ako ng ganito. Ito yung pambayad ko. Alam niyo po ba, wala pa yung in-order niya. Ano pa lang, nasa hub pa lang. Ngiti-ngiti na siya. Oh, na-ship na nung seller. Masaya na siya kagad. Tapos pagka nasa delivery hub na, hindi na Mami, dumating na. Wala pa. Tapos po pag out for delivery. Di ba sa umaga pa lang po, out for delivery. Maghapon po yun. Lagi. Pag may humintong nakamotor, wala pa po yung gusto niya. Wala pa yung in-order niya. Eto po, hindi pa nakakatungtong si Joshua sa Promised Land. I mean, nakabisita lang siya, di ba? Hindi pa niya nakukupkup, pero pinakita na ng Lord. Eto na, out for delivery na. Pero alam niyo po, hindi yun yung best part doon. Nakita po ni Joshua yung laki ng biyaya po ng Lord, pero hindi yun yung best part doon. Alam niyo po kung ano yung best part doon? Kinausap siya ni Lord. Ni-reveal sa kanya ng Lord. Kahit gaano po kalaki yung pong resources natin, kahit gaano katindi yung pong at our disposal, the biggest flex pa rin is kung kinakausap ka ng Lord. Kung nangungusap sa'yo si Lord. Kung may relationship ka sa Lord.
aanin mo lahat. Malayo ka naman sa Lord. Maganda lang po, ang pangako ng Lord. No? Sabi niya, kung ano yung pinangako kay Moses, papangako ko din sa iyo. Nasaktan, napagod, na-frustrate, nagalit si Moses, pero hindi ko siya iniwan. Ano po sabi sa atin ni Lord? Sabi ni Lord kay Joshua, I will not fail you or abandon you. Para sa iyo din yun. Tingnan niyo nga po yung katabi niya. Sige po, tingnan niyo. Kalabitin niyo po kung ayaw tumingin sa inyo. Bilingin niyo yung mukha kung ayaw tumingin talaga. Sige mo, hindi ka iiwan ni Lord. We have to face this reality po, no? Tapos na yung kahapon. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Tapos na yung kahapon. I mean, pag maganda yung kahapon mo, nakakapanginayang, di ba? Kapag sobrang ganda nung kahapon mo, parang, talaga ba? Masaya man po yan, maganda man yan, pangit man yan, o kasuklam-suklam. Tapos na po yung kahapon. At yung pong trabaho natin ngayon at bukas, hindi mo pa ginagawa, nakakapagod na. Ang maganda lang po, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Sasamahan niya po tayo hanggang makatawid tayo. If we're talking about reality, ito po, gabundok yung trabaho, pero mas malaki pa rin yung biyaya at grasya po ng Panginoon. At yun yung pwede po nating panghawakan. If we want po to take hold of tomorrow, we have to accept our reality po. Pangalawa po, we have to adapt the rectification, yung pong pagtatama ng Lord. Pansinin niyo po, doon sa passage na binasa po natin, ilang beses po sinabi yung be strong and be very courageous. Ilang beses po sinabi? Sa verse 6, sa verse 7, sa verse 9. Bakit po ina-emphasize ni God kay Joshua that they should be strong and be very courageous? Sabi niyo nga po, strong, courageous, malakas at matapang, matatag at matapang. Bakit po kaya pinaka-dik-dik ng Lord kay Joshua? They have to be strong and be very courageous. Kasi po, the last time they were at a crossroad, kung sasakupin na ba nila, papasok na ba sila sa promised land o hindi, naduwag sila. At the moment po, no, na nagpadala po si Moses ng 12 spies. Okay? Sa Canaan. Tiningnan ng mga espiya po, ano ba yung sasakupin nila? Pare-pares po sila, ang ganda ng lugar. Pero po yung 10, sabi niya, boss, di natin kaya yan. Di natin kaya yan. Ano po sabi ni Caleb tsaka ni Joshua? Tara na, sakupin na natin. Ganda dun. As a nation po, sabi nila, sige, wag na muna nating sakupin, kawawa tayo. Ang tanong po, were these Israelites really less than those na nandun sa loob po ng Canaan? Talaga bang mas malakas yung mga taga-Canaan kaysa sa kanila? Sabi po, di ba, ang description, mga higante, malakas.
Tapos yung fruits nga nila, di ba, yung ubas, gabuko na kagad, tapos dalawa yung bumubuhat. Tapos malalaking tao yung bumubuhat. Ang tanong po, talaga bang mas malalakas yung nasa loob po ng Canaan kaysa sa mga Israelites? May laban ba sila? Tanong po, hindi. Tanong talaga yun. Sasagot po kayo. Talaga bang mas malakas mo yung taga-Canaan kaysa sa kanila? Sige nga po, test natin yung Bible knowledge natin. Mananalo kaya po yung mga Israelita sa mga sa mga taga Canaan? Sino po nagsabing mananalo sila? Taas kamay. Sino po nagsabing hindi, talo talaga sila? Taas po kamay. Sino yung malay ko dyan? Alam niyo po, there is this story na di nila kakayanin. Kasi mga higante nga daw po yung nasa loob ng Canaan. Okay? Pero alam niyo po ba, that may be true na meron pong higante, giants in the land, Nephilims. Pero po, ang katotohanan, kung naging matapang sila, kaya nilang sakupin yung Canaan 20 years ago. Sabi po ng Numbers 13, ito po yung argument na, sa chapter 13 po ng Numbers, ito na yung bumalik na po sila, yung mga spies. Sabi po ni Caleb in verse 30, Caleb told the people to be quiet. Kasi bakit? Nag-hysterical na, alalaki ng tao doon, hindi natin kaya. Sabi po ni Caleb, shh, relax, kalma. Kalma. Caleb told the people to be quiet and listen to Moses. Caleb said, let's go now and take possession of the land. This was decades po, bago yung start ng Joshua chapter 1. We should be more than able to conquer it. Malalaki sila? Yes. Pero sobra-sobra yung lakas natin kumpara sa kanila. Alam niyo po, daming panghihinayang. Na kita mo yung mga kasama mo, talented, matatalino, pero hindi ginagamit para sa Lord. Diba? Tayo lang eh. Alam niyo po yung mga nanlili mo sa kalsada, yung malalaki naman yung katawan. Sarap. Magtrabaho ka kaya. Ka nanlilimos. Meron pa nga po yun eh. 3 naka-wheelchair, diba? Nagkakarera. Nakita ko po, kakarera pa sila oh. Tapos pag may mangingi na mahinang-mahina na sila. Kit kaya, nagkakarera lang. Tapos pag may tao na babagal. Yung meron kang lakas, meron kang talino, meron kang abilidad, meron kang mga kakilala, hindi mo ginagamit. Bakit? Alam niyo po, yung lakas, yung diskarte, baliwala, tapon. Bakit po? Pagduwag ka. Ilan na po yung kakilala nating nagka-UTI kasi hindi makaihi sa gabi. Ayoko madilim. Ang dami nating tinatapon. Bakit? Takot tayo eh. Pati po yung malaking biyaya ng Lord, yung promise ng Lord, tinapon natin. At itatapon pa natin kung hindi tayo maging matapang. You're strong. You're wonderful. You're beautiful. You're intelligent. You're smart. Whatever. Pero tapon po lahat yun kung wala tayong tapang.
Marami po akong kakilala. May mga estudyante po akong napakatatalino. Pag pinag-report mo, kaya po in-emphasize ni Lord sa kanila, be strong and be very courageous. Magtanda ka na. Magtanda na kayo as a nation. Tapos nadagdagan po ni God, be careful to obey this instruction na binigay ni Moses sa inyo. Alam niyo po, in every transition, pansin niyo po pag nagpalit ng mayor, nagpalit ng presidente, tapos magkaibang partido, lahat ng ginawa nung nakaraan, tapon. Tapos palit lahat. Ito po, magpapalit na, no? From Moses era to Joshua. Ang sasabihin ni Lord, yung binigay ko kay Moses, sundin nyo pa rin. Yung instructions ko kay Moses, sundin nyo pa rin. Bakit? Hindi po lahat ng luma mali. Hindi lahat ng traditional mali. Hindi lahat ng conventional, dapat nating itapon. Objectively speaking, tama pa rin po yun. Hindi outdated ang tama. Marami po tayong pwedeng improve, marami tayong pwedeng iayos, pagandahin. Pero hindi lahat ng luma, dapat nating itapon. Especially, yung salita po ng Panginoon. Especially in direction ng Lord. And do not be afraid or discouraged. Sabihin po ng Lord sa kanila. Marami po sa atin, dahil nasaktan, dahil nabigo, ayaw na magpatuloy. Nasilat, nadapa, ayaw na magpatuloy. Ano po sabihin ni God kay Joshua? Do not be afraid. Huwag kang matakot sumubok ulit. Do not be discouraged. Bakit po? Kasi kasama natin si Lord eh. Alam niyo po minsan, hindi natin namamalayan, no? Pero naglalakad na pala tayo, papunta po dun sa pinangako ng Lord sa atin. We just don't see it yet. Pwede ba yun? Yung papunta ka na doon sa pangako sa'yo ng Lord, hindi pa namamalayan na, na dinadala ka na doon ng Lord? Pwede po ba yun? Yung parang, pupunta ako ng Robinsons Malolos. Di ba? Parang alam ko naman pag nakita ko na yung paradise, parang, malapit ako. Di ba? Pero pwede po ba yun na inaakay ka na ng Lord, papunta dun sa answered prayer mo, hindi mo pa namamalayang ginagabayan ka na ni Lord? Pwede po, di ba? Tingnan niyo po sa Acts 12. At a time po, si Peter, di ba, nakakulong sila eh. Nakaposas, tapos may mga bantay. Tapos may di ba, mayroong nagpa-prayer meeting. Lord, palayain mo po si Pedro. O eto, biglang sa kalagitnaan ng gabi, nakalas yung pong mga posas ni Peter. Tapos tulog pa rin yung mga bantay, hindi siya namalayan. Sabi ng angel sa kanya, sunod ka sa akin. Hindi, sunod naman tong si Pedro. Acts 12:9, Peter followed the angel out of the cell. Paano nabuksan yung cell? Bahala na yung angel doon. He didn't realize that what the angel was doing was actually happening. Sa sobrang ganda ng ginagawa ng Lord, kala mo nananaginip ka. Totoo ka ba? Are you real? Ito ba, that what the angel was doing was actually happening. He thought he was seeing a vision. Kailan niya na-realize? Nung nawala na po yung angel, pag gano'n niya, bakit laya na ako?
At nung dumating po siya doon sa prayer meeting, katok siya, oh. Tapos magbukas nung, yung pong peak hole. Sa sobrang saya nung nagbukas, hindi pinagbuksan si Pedro. Wanted nga si Pedro, di ba? Oy, si Pedro nakalaya na, andito na, oh. Sabi ng mga tao, shh, nagpe-pray kami para makalaya si Pedro. Basahin niyo po yung Acts 12. Sabi niya, hindi, nandito si Pedro. Shh, nagpe-pray kami para palayaan si Pedro. Lord, palayaan mo po si Pedro. Sa labas nga. Katok ulit po si Pedro eh. Hoy, nahabol ako dito. Hoy, bukas nyo. Ayaw nga, si Pedro nga. Maraming po sa atin na di-discourage na. Lord, kailan mo ba ako iaahon dito? Lord, kailan ba ako dadalhin doon sa promised land mo sa akin? Only to find out, naglalakad na pala tayo papunta doon. Kung madi-discourage ka, ayoko na. Papunta ka na pala. Papasok ka na pala sa promised land, pero discourage ka, ayoko na. Sayang. Alam niyo po, sunod ka lang. Sunod ka lang. And you'll be surprised. God is actually on the move. God is doing something. Magugulat ka na lang. Pagising mo. Yung mga pinagpe-pray mo noon, hawak mo na. Can we really take hold of tomorrow? Can we take hold of our promised land? Meron pong isang prayer akong nakita. This was a prayer po nung actually siya fitness expert. Sabi ko, ganda nun ah. Sabi po niya, ang prayer niya sa Lord, Lord, grant me serenity, peace, calmness, to accept the things I cannot change. May mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Tulungan mo po akong payapa yung puso ko. Give me the courage, Lord. Grant me the courage, yung tapang, yung lakas ng loob, to change the things that I can. Para yung mga kaya kong baguhin, kaya kong ayusin. Karoon ako ng tapang, lakas ng loob, para gawin talaga. Ito po yung maganda. Bigyan mo po ako ng katalinuhan, ng karunungan. Para mag-gets ko, Lord, ano yung pinagkaiba nung kaya kong baguhin? Ano yung mga bagay na hindi ko kayang baguhin? Marami po sa atin pagod na pagod kasi pinipilit natin baguhin yung hindi naman natin kayang baguhin. Marami po sa atin nanghihinayang kasi kaya nating gumalaw, kaya nating ayusin. Binigyan tayo ng abilidad ng Lord para baguhin pero hindi natin nagawa. Bakit? Natakot tayo. So Lord, grant me serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.